Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga, Father. Araw ng Biyernes sa ika-11 linggo sa karaniwang panahon, araw ng pagdedebosyon natin sa ating mahal na patron, San Pablo ng Cruz. Ang napakagandang paalaala ngayon sa ating lahat mula sa Ebanghelyo ay ang pagsisikap na mamuhay na umaasa sa Diyos. Yan yung narinig natin mula sa panimula bago ang Ebanghelyo. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha ang pag-asa. Napakahirap, mga kapatid, kapag tayo na nagsisikap sumunod at maglingkod sa Diyos ay naghahangad ng mga material na mga bagay. Napakahirap kapag para bang pinagsasabay natin ang pagsunod at paglilingkod sa Diyos at ang pamumuhay na para bang napakalayo sa inaasahan ng Diyos sa atin. Napakahirap kapag namumuhay tayo na may dalawang mukha. Isang mukha, nagsisikap maglingkod sa Diyos. Isang mukha, nagsisikap maglingkod sa kayamanan. Ang paalaala ng Ebanghelyo, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Mawawala lahat yan. Lilipas, kukupas. Sabi nga, hindi mo madadala sa kabilang buhay. Iiwan mo lang yan. At kapag hindi maganda ang sitwasyon sa pamilya, pag-aaway-awayan lang yan ng mga maiiwan. Sa halip, ang ipunin mo ay ang kayamanang nasa langit. Kayamanang maglalapit at magdadala sa iyo sa Diyos. Huwag tayong magkaroon, mga kapatid, ng dalawang mukha na para bang pinahahalagahan natin ang Diyos, pero sabay na pinapahalagahan natin ang materyosong mundo. Sa mga naglilingkod sa simbahan, alam na alam ninyo na hindi ko kayo pinapayagang mag-serve sa Mass nang mayroong mga alahas. Ang mga Eucharistic minister, sa pagdating ko dito sa parokyang ito, magbibigay ng katawan ni Kristo sa tao, may mga singsing na ang lalaki ng mga bato. Sinasabi ko sa kanila, para saan ang singsing na yan? Sa palagay mo, kapag ikaw ay magbibigay ng katawan ni Kristo sa komunyon, sino ang mas mapapansin? Si Kristo o yung singsing na suot mo? Bakit mo kailangang isuot yan sa pagsaserve? Yung mga nagbabasa at nagpapahayag ng salita ng Diyos, sinasabi ko sa kanila, para saan yung mga alahas na isinusuot mo kapag ikaw ay tatayo dito? Habang ang ipinapahayag mo nakapako sa krus. Nakakahiya, di ba? Kapag ako na alipin ay magsusuot ng mga alahas habang ang aking para bang sinasabing pinaglilingkuran nakapako sa krus, ang tanging suot ay tapis. Walang alahas. Yung mga nagsisimba, minsan natatawa na lamang ako sa aking sarili kasi magsisimba, suot ang magagandang alahas. Para saan? Bakit? Kailangan ba? Kung minsan, kailangan tanungin natin yung ating mga sarili. Yung akin bang pagsisikap na makasunod at makapaglingkod sa Diyos
ay tunay bang nakikita sa aking pamumuhay? Talaga nga bang ang nakikita sa aking sarili ang siyang tunay na sumasalamin sa aking pangarap na makasunod at makapaglingkod sa Diyos? Kaya sa totoo, nakakabilib yung mga taong napakayaman. Pero makikita mo pag nagsisimba, simpleng-simple. Walang yabang, walang kataasan, halos hindi napapansin. Sila, yung mga kahit papaano nagsisikap mamuhay ng kung ano ang sinasabi sa Ebanghelyo. Huwag mag-impok ng kayamanan dito sa mundong ito. Sa mata ng Diyos, ang lahat ng iyan na pinakaiingat-ingatan at pinahahalagahan mo, baliwala. Ang hahanapin ng Diyos sa atin, kung ano ang laman ng ating puso. Ang pusong ito ba ay talagang malinis, walang anumang galit o sama ng loob? Ang akin bang pamumuhay ay pamumuhay na naaayon sa turo at aral ng ating Panginoon? Maging magandang paalaala nawa ito para sa ating lahat, mga kapatid. Kasama ako bilang pari, na tayong lahat nawa ay mamuhay ng simple, ng buong kababaang loob, ng tunay na pagsisikap matularan ang halimbawa ng ating Panginoon na bagamat Diyos, hindi pinilit na mamuhay na kapantay ng Diyos, bagkus hinubad ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, naging tao, nagpakababa, at nang maging tao, naglingkod. Yan yung Diyos na kinikilala at sinusundan natin. Nagpakababa, naging simple, naglingkod sa halip na paglingkuran. Kaya tanungin natin ang ating mga sarili. Bakit natin itinataas ang ating mga sarili na gustong-gusto nating makamit itong pedestal na ito, itong karangalan na ito, itong kataasan na ito, itong kayamanan na ito, habang ang Diyos na kinikilala natin nagpapakababa? Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid,